Yan mga paryente, isang malamig na umaga. Dito tayo ngayon sa dito po sa ating layer scope. Kasi pinapaayos po natin yung may na sira kasi yung yung bubong po nito. Napunit. Yan, mukhang naayos na. Wala nang sinag mga paryente. Ayan. At ngayon po ginagawa kasi yung tubig ulan po pumapasok po doon sa loob at iniinom po nila may halo po ng yung mga ipot po nila, kaya ganito na lang po yung ginagawa po nila, kinakanalan, tapos yung tubig ulan papadalawin natin dahil hindi po papunta doon sa sa loob po ng ating kulungan. Ayan, at diretso pa tayo doon po sa sa yung ating dating grow out range na pinapalinis po natin kasi balak po natin tamnan po ng gamay na lang, sir. Balak po kasi natin tamnan po ng saging at kailangan din po kasi ito talagang kunin po yung lahat ng mga yung mga bakal kasi nakabaon po rito yung dating bakod po natin, kaya kailangan maalis po yun para baka mahagip po ng ating traktor, masisira yung ating blade. So kanina lang rin napit ay katon dito hasta tong kuhaagid ang kuhan kay maigo niya sa o lukaha kay maigo sa traktor na. Ayan, at ang linggo po matatapos na po ito pag hindi na ho tayo sunod-sunod yung ulan, matatapos na po ito at maararo. Ayan, silipin natin mga paryente. Ito pong mga buhangin po rito dala po ng bagyong Tino doon sa baha. Marami po ito mga paryente para po itong sandbar. Ayan, ang dami po nito at saka pinong-pino na po siya. Diretso na po ito kung sakasakaling gagamitin po ito. Diretso na po. Ayan, mga ilang dump truck din po ito mga paryente. Hindi lang po rito banda, pati rin po rito natubuan na nga ng mga damo at bago po kukunin po ito kailangan mailis muna itong mga damo. Ayan, at hindi lang po raw dito, marami pa po raw doon banda kasi sapa yung mga paryente sa likod po ng ating pader na nagiba po. Ayan, dyan sa gilid dyan marami din po raw mga buhangin, kaya mayroon po tayong gagawin po doon sa kabilang farm, magagamit po ito at yung gawin po natin dito mga paryente pag nailipat na po yung ating bako po rito, i-scrape lang po natin ito, dalhin natin sa isang lugar, tapos diretso na pag na bako, diretso na sa ating mini dam para ihatid po doon sa kabila. Ang dami po nito, hindi po ito mauubos mga paryente ang dami, kaya magagamit po ito doon sa kabila. Ayan, silipin natin ito pong ating mga scrap po rito. Ayan, ang dami pa pong mapapakinabangan po nito mga paryente. Ayan, mga tubo magagamit po ito doon sa kabila. Ayan may mga bakal, mga kabilya pa nga po rito. Ayan, kailangan ito pag natapos na sila maglinis po doon sa ating grow out area, i-segregate po natin ito yung mapapakinabangan pa, tapos yung pong yung mga scrap po dito, yung mga yero na hindi na magagamit, pwede na po ibenta po ito. Ayan, marami pa pong mapapakinabangan mga paryente. Ang dami pa pong bakal po rito, yung mga tubo. Ayan kaya itabi po natin ito, i-segregate po natin. And ito na nga pala yung pong ating kulungan po ng yung aso. Ito po galing pa po doon sa Menglanilla. Ayan, at inihahanda po namin nito kasi pag
bumalik na po kami magtanim po rito. Yung ibang makukulit dito po namin ikukulong kasi gustong gusto po kasi nila maglalaro po doon sa ating plastic mulch, kaya laging napupunit yung ating plastic mulch, kaya inihahanda na rin po natin ito at dito po natin nilagay dito po sa bugad po nating sa entrance ng ating farm para makapag-pantay na rin po sa mga pumapasok po rito. Ayan. Magandang umaga mga paryente. Nagpapakita na po yung araw. Sana tuloy-tuloy na po ito. Ayan, kasi wala po tayong magagawa pag laging umuulan. Ayan, ito na po. Dito po tayo ngayon sa dating grow out range area. Ito na ating free range. At ito marami po tayong kuha po rito. Ito PE pipe, yung pong mga linyada ng tubig. Mayroon pang mga nakabaon po rito kasi dalawang po ito, kabilaan. May mga tubo pa rin diyan sa kabila at naumpisahan na rin po. Naararo na po dito po banda. Naararo na po at mas maigi po yung naararo na para kapag natapos na malinis na po ito, naararo, yung tagapamahala natin sa ating sagingan, dahan-dahan na rin yung matamnan po ito ng saging. Ayan, at ito na po, marami po tayong nakuha na po rito, tubo, mga GI pipe, yung dati nating poste sa bakod po natin, at magagamit po ito dun sa kabilang farm. Ayan, ang dami, marami po. Dito po ang mga angle bars. Dito naman po yung mga kabilya po, ang dami. Ito po yung iba po nito nakabaon, kaya medyo natagalan po tayo maglinis po roon sa area kasi kailangan talaga makukuha lahat ng mga bakal. Mahirap na pag makain po ng blade po na ating traktor, talaga namang masisira po yung ating implements. Ayan. Ayan. At ito nga pala yung area po natin dito. Napakataba pong lupa po rito mga paryente kasi ilang taon po ito dito po yung ating dating range area po ng ating grow out, at halo na po ito yung mga ipot po nila mga paryente. Kaya pag ito'y natamnan ay tiyak po ako'y napakataba yung lupa po rito. Ayan. Ito na nga, ang dami na po nating napupulot po rito. Marami po pong makikinabangan pa itong mga ito po yung sinasabi ko mga paryente, yung nakabaon. Ito po kasi ginagamit yung panglock dun po sa ating bakod, kaya medyo kailangan po kasi itong tanggalin. Ito po yung ito po yung binabaon sa lupa at inipit po yung yung ating dating pader, yung bakod po ng ating free range. Yeah, medyo nahirapan po sila kasi kailangan po ito kunin lahat na bakal po rito para hindi po masisira yung blade po ng ating traktora. Ayan. And nandito po tayo ngayon sa sa kabilang farm. At ito na po, ginagawa na po yung yung digester cover. Mayroon po kasi itong takip mga paryente. Yan po ay nagtatrap po ng methane gas. Ayan. Yan, ginagawa na po nila. Pero medyo matatagalan po sila nito mga paryente kasi may mga tubig po rito sa gilid. Dapat aalisin muna itong mga tubig kasi dito po ilalatag po yung yung cover, tapos nilalak, tinatakpan po ng lupa. Ayan, yun ang baling lock po niya. Kaya hindi sila makausad po rito kasi aalisin muna nila itong yung pong actually hindi na naman po tubig ulan po ito kasi yung po ating santra po doon napapabayaan, hindi po kinukuha po yung mga dumi, yung mga umaapaw, kaya dito po bumabagsak sa gilid. Kaya medyo aalasin po muna nila ito bago po sila maglatag po ng pangtakip. Ayan, at sinusurvey po natin mga paryente kasi gagawa ko kasi tayo ng
perimeter fence po rito kasi winasak po ni Bagyong Tino. Doon sa kabila mga parente, meron na po tayo mapagkukunan po ng ano, yung mga wasans, mga buhangin. At dito, tinitignan po natin kung may makukuha ko tayong mga graba po rito. Tingin ko marami naman po mga parente oh. Kasi yung hinukay po rito, hindi naman po lupa yun. Kada ano, mga graba po yung mga parente. Kaya tang dati-dati ano, sapa po yung dito. Eh yung sapa mga parente ano, magbabago po kasi yun eh. Kasi pag hindi po ito na lagyan po ng repra po dito, malamang yung pong ano, yung kinakain na po yung parte po ng lupa po rito. Mayroon po kasi tayong ano, repra po dyan sa tabi po ng sapa. Kaya hindi po niya kinakain po yung parte po ng lupa po natin dito. Ayan. Marami pa tayong mapagkukunan po rito mga pariente at saka no, wala nang ano, hindi na dinideliver, nandito na lang sa kalapit oh. Ayan oh. Maraming mga graba po rito. Pwede natin pagtiyagaan po rito oh. Ayan, ito na nga pala yung sapa mga pariente oh. Ayan oh. Nung kasagsagan po ng bagyo mga pariente, umapa po yung sapa na yan. Yan, punong-puno po ito lahat mga pariente, kaya nasira po yung ating ano, biodigester. Ayan. At ito naman yung ating tatlong lagon. Meron tayong tatlong lagon po riyan. At yung pinakadulo po riyan, yun pong tubig po nito, dinadala po natin doon po sa kabilang farm. Diyan lang po yung ating eco farm. Kaya yung pinakadulo po nito, yung tubig, yun ang ginagamit po natin ano, pang dilig po doon sa kabilang farm. Canal irrigation yung ginagawa po natin po doon sa kabila. Ayan.